kaibigan natin na wala pa, ay tunay na maramdaman nila ang kaputihan ng ating Diyos. Amen. Pag ang Diyos ay inyong Diyos, hindi kayo mahuhuli. Lagi kang tula. Amen. Kaya, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. November, December, malapit na ang ating Thanksgiving, Christmas, Thanksgiving. Kaya, ulit ng Panginoon sa kanyang salita na tayo ay kanyang pinili na noong paman. Kaya huwag kang magtaka na naririto ka ngayon. Dahil pinili ka na ng Diyos, huwag ka lang magpasigas. Pag nalaman mo, pag ito ay alam mo na nandito ka na, huwag ka lang aalis. Amen. Aalis ka lang, pag-uwi, tapos pagdating ng Wednesday, ng Friday, ng Sunday, naririto tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Tinatawagan ko na ang Bible reading. Again. Magandang umaga po sa mga kapatid. Ay buksan po natin yung Biblia ay 1 verse 8, chapter 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo, naniniwala ka sa Kanya, kung patuloy ka sa inyong susunod sa aking turo. Kayo ay tunay na mga alagad ko. Chapter 32, makikilala sino ang katotohanan at ang katotohanan ang magpaparaya sa inyo. Chapter 33, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ng nalalilapin na naman paano mo masasabing palalayain kami. Chapter 34, sumagot si Jesus, pakatandaan, alipin ng kasalanan. Chapter 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Chapter 36, kung ang anak ang iyong magpalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya. Chapter 37, alam ko kayo ay mula sa lahi ni Abraham, ay ganoon ay pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw niyo tanggapin ang aking turo. Chapter 38, ang nakita ko sa aking ama, ang siya ay kung sinasabi sa inyo at ang naririnig nyo sa inyong ama, ang siya ay namang ginagawa mo. Uli ng pagkasa ng salita niyo. Yes, Lord, hallelujah. Sumali po tayo lahat sa ating pag-worship. Sabi na, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay nilakap tayo ng Panginoon. Hindi tayo nagwagas. Kahit tayo ay malulit sa paningin ng mga tao, pero sa paningin ng Diyos, tayo ay pinibigyan ng lubos.
Amen. Lord, sa umaga nito, magiging dumulog sa iyong harapan. Pagpapakuloba po kami ng mutulo. Hanggang hindi mo dapat sa iyong harapan, Panginoon. Ngunit sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang aming Diyos sa pagpagpagpagpagpagpag. Kanino hindi dapat ng kanya. Lord, sa araw na ito, ikaw lang ang aming itataas. Habang na ibababa natin ang aming sarili. And Lord, ang iyong kalooban na siya masunod sa umaga ito. O ikaw ang aming napapapurihan sa tuwina. Ikaw ang aming nasasamba at ikaw lang ang aming naluluwa na aming Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng dalangin ito. Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakalakas. At pagpuri sa Kanya.
Thank you.
Kahit sa isang bahay, sa isang tahanan, pagka may umalis, ibig sabihin meron siyang ayaw sa tahanan. Kaya yung bilang ama, hinahanap ko sa sarili ko, ano yung problema sa bahay ko, bakit yung mga anak ko ayaw umalis. Ganun din sa ministry ng Panginoon. Find the cause and make solution. So, kung ng Panginoon, ang pag-alaga ng baboy, yan, may nagalok sa akin sa kilo baboy. Alam mo yan. Alam mo yung sino yung mataba, sino yung mahina, sino yung malakas, sino yung pwede ng ibenta. O pwede ng ibenta, go, benta lang. So, ganun din sa church. Bakit nangyayari? Na parang ang church kaya. Kasi alam nyo, totoo yung nababasa nyo kapapanood sa social media na hindi lahat na nasa simbahan may kaligtasan. At iyon ay nagiging alarming sa mga lingkod ng Diyos na mahirap dumami ng dumami, pero pagdating ng end, hindi pala sila ligtas. Kaya habang maaga, ay kailangan natin maituro sa bawat mananampalataya isang bagay. Yung kalayaan. Alam niyo, nag-address ako doon sa kanta sa atin, kalayaan ko'y mararanasan ko. Kalayaan mo'y mararanasan ko. Yun yung awit na na-confirm sa mensahe ng Panginoon. Sino rito malaya? Taas na ba? Sino malaya? Ang pamagat ng ating mensahe ngayon, kasi ito, kapakain ng salita ng Diyos. Para pagkain yan, kailangan may pangalan, may topic, may pamagat. Para halimbawa, kumain ka doon sa isang restaurant. Ang i-sinerve sa iyo ay minuto. Ang pangalan mo, minuto. Kahit lumipas ang panahon, maalala mo yung sarap ng minuto na kinain mo. Kaya mahalaga sa isang mensahe na meron tayong pamagat. At ang pamagat ng mensahe ay kalayaan kay Kristo. Para kahit lumipas ang panahon, naalala natin ito. Alam niyo, meron tayong pastor. Wala na, doon sa Panginoon. Alam niyo ba, nag-join siya sa UKCC in Saudi Arabia. Yung kauna-unahang mensahe niya na dinala doon hanggang ngayon na siya'y wala na, naaalala ko ba? Alam nyo kayo, pagharian kayo ni Kristo. Yun yung kanyang title. Kaya, pag naalala ko siya, naalala ko yung unang-unang mensahe na narinig ko sa pastor na ito. Narinig na siya sa period na so, kalayaan kay Kristo. Ito kailangan natin kalayaan. Ano ba yung kalayaan kay Kristo? Ito ay kalayaan na hindi lamang lumaya ka sa masamang gawa. Hindi lamang lumaya ka sa masamang kaisipan. Hindi lamang lumaya ka sa mga bagay na dati ay minamahal mo. Ito ay isang kalayaan na nagmumula sa Panginoon, malalim na kalaya. Kaya kung minsan kapag bilang hindi malaya, minsan bumabagsak ang Kristiyan. Tayo po muna yung manalangin, Panginoon, maraming po salamat sa iyong biyaya ng mensahe ng Diyos sa pagkakas. Loobin mo na ito'y matanim sa
ng gabay, karunungan, kapahayagan sa salita. In Jesus' name, we pray. Amen. So masyadong masipag yung ating nagbasa ng Word of God at tinuloy-tuloy. Ang sabi ko, ang Word of God natin ay matatagpuan sa aklat ni Juan chapter 8 verse 31 to 36. Pero sa sipag at linaw ng mata ng inyong pagbabasa, yung maganda ito, binasa niya hanggang 40. Puri ng Panginoon. Ano kaya sabihin ng Panginoon? Bakit in-extend niya hanggang sa 40? No? So, puri ng Panginoon. At tatlong bagay lang ang ibibigay ko sa inyo. Ngunit basahin mo na natin ito. Sabi ng Panginoon, 8:31 to 36. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo ngay mga tunay na alagad ko. 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. At ngayon, so yun yung sinabi ng Panginoon. Number 1, isang katotohanan na ang tao maging ang nais siya na kailangan ng kalayahan. Kalayahan sa pag-alipin. Kalayahan sa pag-alipin ng kasalanan. Yan po ang totoo. Kapag ang isang Kristiyano, hindi po sapat na tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior. Dahil ang sinabi ng salita ng Panginoon, kapag tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay may kaligtasan, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen. Yung buhay na walang hanggan ay magkakaroon ng biyaya sa atin kung tayo ay mawala na dito sa mundo. Ngunit, hindi lamang dahil mayroon tayong buhay na walang hanggan ay tapos na. Kailangan pa rin natin na habang tayo ay mabubuhay dito sa sanlibutan, kailangan natin mamuhay, makaranas ng kalayaan sa kasalanan. Kaya ang isang tao, kapag sinabing alipin, iyang kasalanan ang titigil sa iyo para ikaw ay magpatuloy na sumunod sa Panginoon. Tandaan po natin ang katibayan na tayo ay tunay na alagad ng Diyos. Ay yung sinabi ng Panginoon, sabi niya, tandaan ninyo. Kung sinusunod ninyo ang aking mga aral, tunay ng mga alagad ko kayo. So, ibig sabihin, it is not enough to say, to confess. Hindi sapat na sabihin mo, ikaw ay Kristiyano. Kung hindi ang pagiging Kristiyano ay kailangan na mapatunayan natin sa mga ginagawa natin, lalo hindi sa pagsunod sa Panginoon. Alipin, ang tao alipin. Alam niyo, makakalungkot, ilan tayo dito? Pero, alam niyo ba na sa mga oras na ito, doon sa Edge of Power Shrine, kung ilang tao ang nandoon, kanina na-flash sa news, kanina ang sinasabi nila, 10,000 people. Pagkatapos sa church, 10 people, 1,000.
Iyan lamang ay patunay na ang tao ay hindi pa malayang-malaya. Kasalanan. Alipin ang tao ng kasalanan. Kaya madali ang tao ay madala mapamunuan sa mga gawain masama. At nakakalungkot pa doon, may mga Kristiyano nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit nandoon din sila. Kaya namin ang Panginoon, hindi palakihan ng church, hindi pagandahan ng church, hindi pasikatan ng pangalan para malaman tayo ay alagad ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, kung sinusunod ninyo ang aking mga aral, makikita ay mga tunay na mga alagad. Kailangan malaya tayo. Malaya tayo sa kasalanan. Yun yung number 1. Tayo ay pinalaya ng Panginoon mula sa alipin ng kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng katotohanan na sumpulan natin. Ang Panginoong Hesus sabi niya sa kanyang salita, ako ang daan. Ako ang katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin ng Panginoon, walang ibang katotohanan maliban sa Panginoon. Kahit na mag-ipon pa ang lahat ng tao sa buong Pilipinas at mayroong isang tao na magsasalita sa kanilang harapan at kalagitnaan, ang sigurado kapag ang pagtitiko na yan ay mayroong kang bubuwagin. Sigurado, 100%. Lahat ng bagay na maririnig na napakaraming tao, walang katotohanan. Dahil ang Panginoong Hesus ang dapat ipangaral ng mga tao. Ang Panginoong Hesus ang dapat makita ng mga tao upang mga tao ay magkaroon ng kayaan. Imagine this is a church. We are all 15. Let us say maximum 15. Sa ibang church, 100. Sa ibang church, 70. Sa ibang church, 200. Compare natin yung mga bilang na yan sa mga tao na nandoon ngayon. Naalipin ang kasalanan. Napakarami nila, 10,000. 10,000 sabi kanina. Doon pa lang sa location ngayon. Pwera pa yung nandoon sa ibang location. Ito patunay na ang tao ay walang kalayaan sa kasalanan. Kaya madaling ang tao ay dalhin sa kapahamakan kaysa dalhin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa ating pakikipag-isa kay Jesus, pinalaya na tayo sa ating lumang pagkatao at tayo ay binago. Binago tayo ng Diyos. Yun ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sapagkat ang sino man ang ipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang sino man ang ipag-isa kay Kristo ay pinalaya ni Kristo sa kanyang lumang pagkatao. Yung lumang pagkatao
panahon na siya ay alipin ng kasalanan. Alam mo, pag tayo nabubuhay bilang Kristiyano, tayo laging nasa negative. Maaaring Kristiyano tayo pero hindi pa tayo maalala. Kasi yung kasalanan na umaalipin sa atin, iyan ang nagiging ugat upang tayo bilang mananampalataya ay hindi magpatuloy hanggang darating yung panahon, ayaw ko na. Pero tandaan po natin, yung buhay natin bilang mga Kristiyano ay it is a matter of choice. Ito ay isang pagpipili. Pipiliin mo ba ang buhay sa Panginoon o pipiliin mo ang buhay na alipin ng kasalanan? Kaya minsan may mga bagay na akala natin yun yung mga laga, pero hindi po natin alam ay naaalipin na tayo. Halimbawa, our relationship. Yung relationship natin sa isang tao na alam natin hindi nakakalugod sa Diyos at pinagpipilit ang natin, it means you are under the slave doon sa dalawang klase ng buhay. Nakakala ng tao, okay lang, ayos lang, pero isa lang ang nakikita ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, my son, my daughter, you want to be great. Gusto mo bang lumaya? Kung ang Panginoon ang katotohanan ay nasumpungan natin, sabi ng Panginoon, ang katotohanan ay makikita nila, makikilala nila ang katotohanan ang magpapalaya. Marami ng Kristiyano ang nagpatotoo na matagal na silang Kristiyano at nalagay ang kanilang buhay sa isang buhay na akala nila'y ayos lang. Pero sa kanilang pagtotoo, sa patuloy nilang pagsunod sa Panginoon, unti-unti tinatakusap sila ng Panginoon sa kanilang mga puso. At sa katapos-tapusan, nakikita natin na sila'y nagpapatotoo, na sila'y tinalaya ng Panginoon. Sa mga person, piliin natin maging malaya kaysa maging alipin ng isang kasalanan o anumang bagay na akala natin ay okay lang. Tandaan po natin, ang kalayaan natin sa Panginoon, makamangka natin sa sinabi ng Panginoon. Kung tutuparin ninyo aking mga aral, mapatutunayan niyang kayo'y mga alagad ko. Mapatutunayan niyang kayo'y mga Kristiyano. Mapatutunayan niyang kayo'y mga born again. Alam ko, may mga born again nandoon. Kailangan tayo makalaya una sa Panginoong Jesus. Kapag kilala natin ang Panginoong Jesus, alamin natin kung ano ang mga bagay na kanyang ninanais, alamin natin kung ano kanyang inaayawan, anong kanyang ginugusto, at yung kanyang ginugusto na mga aral niya sa atin, yun ang gawin natin para mapatunayan natin ang Panginoon. Alam mo, yun yung importante. Kaya makalaya tayo. Makalaya. Malaya tayo sa Panginoon. Pangalawa. Dahil yung pangalawa, sabi ng Panginoon sa Galatia chapter 5 verse 1. Chapter 1 verse 5 ng Galatia,
Malaya na kayo sa inyong Panginoon. Malaya na tayo dahil pinalaya kayo ni Kristo. Kaya, ito ang aral ng Panginoon bilang malaya. Kaya, magpakatatag kayo at huwag nang muling magkasala. Sabi ng Panginoon, malaya na kayo sa kasalanan. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang muling magkasala. May personal question sa akin mo. Pastor, tao lang na nakasala. So, yes. Tao lang. Ang tukso, walang exempted. Lahat tayo pwedeng matukso. Ngunit ang tukso ay nananatiling tukso kung ito ay hindi natin papatulan o gagawin. Ang tukso ay nagiging kasalanan kapag tayo ng mga mananampalataya o kapag ang tao ay umagat sa tukso. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi nawala sa atin ang magiging tao. Hindi nawala ang ating sariling kalooban, yung pagpili natin. Ang sinasabi ng Panginoon, malaya na tayo, huwag na tayong muling magkasala. Malinaw na hindi tayo ligtas sa tukso, pero bilang Kristiyano, mga kapatid, mayroon tayong kakayahan, ability o abilidad na binigay ng Panginoon para tanggihan, para talikuran ang mga tukso sa sanlibutan. Ang bill ng Panginoon, huwag ka na magpatukso, kasi pag magpatukso ka, makakasala ka muli. Ang isang kasalanan na ating tinamuhay ng for long time, matagal na panahon, umagiging sa atin, pinalaya tayo ng Panginoon doon sa kasalanan niyo, dapat aalis na tayo doon. Lalaya na tayo doon. Iiwanan na natin yung bagay ngayon. Dahil ang pinipili natin, kaya iniiwan natin na ang pinipili natin ay yung mabuhay na may kalayaan kay Kristo. Amen. Kung ang lahat lang ay magiging malaya sa Kristo, dadami, uunlad, ang buhay ng mananampalataya, uunlad ang church. Sabi ng Panginoon, Romans 6, chapter 1, verse 2. 1 and 2. Verse 1, tingnan natin mabuti ito. Tinatanong tayo ni Pablo, o tinatanong tayo ng Diyos, ano ngayon ang sasabihin natin? Ito ang tanong. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang tanong sa atin, tayo ba pinaninilig tayo ng Diyos? Tayo ba'y magpapatuloy pa sa paggawa ng kasalanan, yaman upang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos sa atin? At sa verse 2, ito ang sagot. Hindi.
hindi. Tayo ay patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Alam niyo yung patay? Pag sinabing patay na sa kasalanan, ay mag-illustrate tayo ng isang bangkay. Yung bangkay na nandiyan, kahit siya, Hoy! Bumangon ka! O kahit sabi mo, ang ganda pala ng ano mo, ng ilong mo, ang cute mo ka na. Lahat kaya ng gagawin mo sa isang patay. Wala nang kakayaang maramdaman niya at wala nang kakayaang mag-respond siya dahil patay na. Ganun sinasabi ni Apostol Pablo na tayo'y patay na sa kasalanan. Kahit ano pang tukso ang ibigay sa atin ang kaaway, ay kinakailangan hindi na natin ito nararamdaman, hindi na natin ito napapansin, hindi na natin ito papatulan. Wala na yung kapangyarihan sa atin. Dahil tayo pinalaya ng Panginoon. Number 3 na puntos, at tulang ito. Pinalaya tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang kulang minsan yung nasa atin ang banal na Espiritu pero hindi siya nagiging powerful sa buhay natin. Hindi, maraming mananampalataya hindi nakakaranas ng kung paano mamuhay sa Espiritu. 2 Corinthians chapter 3:17, ang Panginoon pinabanggit dito ay ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Sa English, where we see the Spirit bringing liberty. Kung nasaan ang banal na Espiritu, mayroong kalayaan. Ang banal na ang Diyos Ama, yan, ating Diyos ay mayroong tatlong ay sa Tagalog person. Ang ating Diyos Ama ayon sa Biblia, ang ating Diyos Ama ay nasa langit ay mayroon siyang kaharian. Doon sa langit ang ating Diyos Ama. At ang itatanong ko sa inyo, nasaan ang Panginoong Jesus? Yung anak. Pwede sa mga nasaan si Jesus? Sabi nila, si Jesus nasa kanilang puso. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit at nakaupo sa kanang trono ng Diyos sa makatupid. Ang Ama na may kaharian sa langit, may trono ay naroon ang ating Panginoong Hesus na nakaupo sa kanyang trono sa kanan ng Ama. Kung sinasabi natin kung nasaan mo ang banal na Espiritu, mayroong kalayaan. Ngayon, nasaan ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu?
Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nasa inyong lahat, nasa akin, at nasa lahat ng mga Kristiyano. Na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, at ang ating katawan, ang banal na Espiritu ay naninirahan, hindi siya aalis sa ating katawan. Kung sinasabi ng banal na salita ng Diyos na kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang kalayaan, mayroong kalayaan. So, ibig sabihin na tayo ay mayroong kalayaan dahil nasa atin ang banal na Espiritu. Malaya na tayo. Hindi tayo nabubuwag sa masarap. Kaya na kung minsan alam mo nakakalungkot. Yung banal na Espiritu na nasa iyong katawan, kahit sa kamapunta kasama mo yan. Hindi yan atin sa iyo. Pag pumasok ka sa sugalan at nag-madyong ka, habang nakaupo ka nagmamadyong, nandun, kasama ko yung Holy Spirit. Ano talaga yun? Kapag yan, ano kaya nararamdaman ng Holy Spirit? Mga lalaki, kapag kayo pumasok ng nightclub, mga lalaking Kristiyano, nagsasabi kayo, kapag kayo pumasok ng nightclub, lalahanin nyo. Pinapasok nyo sa nightclub ang Holy Spirit kasama nyo. Ano kaya ang mararamdaman ng Holy Spirit? Kapag ang isang Kristiyano ay puro hindi nakadulubot sa Diyos ang kanyang ginagawa, ano kaya nararamdaman ng Holy Spirit? Ang sabi ng Biblia, ang Holy Spirit ay nalulumbay ang Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit nasa iyo at kung ano-anong ginagawa mo, iniisip mo ay walay pakalooban ng Diyos, makapansin mo ang kalumbayan ng Holy Spirit ay magmamanifest sa iyong buhay at yung buhay mo ang hirap o yuliteng. Gaganong ka, babagsak. Until you will decide, ayaw ko na. Lalayo na, hindi ko na kaya. Pero kung ang Holy Spirit ay nire-respeto natin at binibigyan natin ng honor, glory, kung paano natin binibigyan ng honor and glory ang Father and the Son, sigurado may kalayaan tayo at magiging matagal. Hindi ko matanggap na sabi sa akin sa chat. Ayaw ko na. Gusto ko na ayaw. Kahit sa korte, kapag isang akusasyon, wala kang resibo, wala kang may papakita ng ebidensya. Hindi ka dapat naniniwala. Pero, bakit ka naniniwala sa iniisip mo at nararamdaman mo? Dahil there is something, there is isang bagay na hanggang ngayon umaalipin sa iyo. Hanggang ngayon hindi pa nakakaroon ng tunay na kalayaan na Kristiyano. Kasi kapag malaya ka, sabihin ka sa tanan, malis-ka sa mga Diyos. Kapag malaya ka na at hindi ka naalipin sa sabihin mo, sa masamang isip mo, ikaw negative na kaisipan, iwanan mo ako in the name of Jesus. May kalayaan kang sabihin mo. Kung meron kang sakit, karamdaman, meron kang kalayaan at kapangyarihan ibinigay ang Diyos para sabihin mo sa sakit, karamdaman, lumayas ka sa aking katawan. Ang katawan ito ay templo ng Parang Espiritu.
our body is not just a temple. It is the territory of the Lord. Do not allow Satan to make our body as his dwelling place. Let the Holy Spirit who dwells in us dwell greatly sa buhay natin sa ating mga katawan. Kalayaan, gusto mo bang lumaya sa pagiging masungit? Akala mo kung kasungitan mo, okay ka. Gusto mo lumaya sa kasungitan? Na mabuhay ka, malaya ka. Sumunod ka sa aral ni Kristo. Gusto mo lumaya sa kadamutan? Sumunod ka sa aral ni Kristo. Gusto mo lumaya sa isang buhay na alam mo na hindi sa tanggap sa Diyos. Sumunod ka sa aral ni Kristo. Sumuko tayo. Lord, hindi ko na kaya. Totoo namang hindi natin kaya sapagkat ang Diyos lamang ang may kakayahan. Alam niyo ang taong malaya. Conclusion. Ang alipin na sinasabi ng Panginoon, ito ang buhay. Tingnan nyo ito ang buhay na alipin na nandito ka ba tayo? Kung nandito ka tayo, ibig sabihin, alipin na tayo. Galatians chapter 5, 19 to 23, hindi makakaila ang hilig ng laman. Ang isang alipin sa kasalanan ay hindi nabubuhay sa spiritual, nabubuhay sa laman, kung ano yung nakakasiya sa kanyang laman. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkabuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselo, pagkakadait at kasakiman, pagkakakibanti at pagkabahagi. Pag-inggit, paglalasing, kahalayan, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, ang isang tao kapag alipin ng kasalanan at ayaw niyang tanggapin ang Panginoon sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ibig sabihin, ayaw niya ng kalayaan, ini-enjoy niya kung anong klase ng buhay mayroon siya. At sinasabi ng salita ng Panginoon, kapag ang tao'y nanindigan bilang alipin, sabi ng Panginoon, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Diyos sabi ng Panginoon, sundin natin mga araw niya. Umpisahan natin. Sundin natin ang Diyos natin, ang Panginoong Isus natin, ang nakakaalam ng lahat ng mabuti at pinakamabuti para sa atin. Sundin na natin, mabuhay na. Sayang, umabutin tayo sa youth exhibition na taas na parang 25 years dito, umaawit, sumasamba at pagkatapos hindi natin hinahayaan ang buhay natin ay maging malaya. Sayang. Kaya sabi ng Panginoon, lumayas kayo, hindi ko kayo nakikilala. Ang nakikilala ng Diyos ay yung lahat lamang na gumagawa ng kalooban ng Diyos.
Making sure that the Lord knows you. Siguraduhin natin kilala tayo ng Panginoon para pagharap natin ay bubuksan niya kanyang pintuan at sasabihin, halika, makibahagi ka sa aking kasiyahan. Dalawang bagay ang mangyayari ang bukas ng Panginoon ng pintuan. Unang-una sasabihin ng Panginoon sa mga sumunod sa aral ng Panginoon, mabuhay bilang malaya sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, halika, pumasok ka, makibahagi ka sa aking kagalakan. At ang ikalawa ay yung isa na sasabihin ng Panginoon, lumayas ka! Hindi ka kilala kasi gumagawa ka ng masama. Ayun ang pipiliin natin. Yung itatawin tayo, yung welcome tayo ng Panginoon. Kung gusto natin kitaboy tayo ng Panginoon, sige, gamitin mo ang kalayaan mong mamili na mamuhay ng alipin. Ngunit kung gusto mong i-welcome tayo ng Panginoon, gusto natin i-welcome tayo ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Kailan, Pastor? Pwede ba sa isang taon? Pwede ba bukas? Pwede ba mamaya? Ngayon. Sumunod tayo sa Panginoon ngayon. Dahil yung mga mangyayari, matapos ang ngayon, hindi natin malalaman. Siguro nakaranas tayo, kasama mo lang ng mga master. Nakita, nasa lubog mo lang sa mall. At nagkaroon kayo ng 15 minutes na magkukwentuhan, kumustahan, hindi nyo sinasadya na nakita kayo, at kinabukasan, sasabihin sa'yo, uy, alam mo ba, namatay na siya? Ha? Kausap ko lang! Kaya ang pagsunod sa Panginoon, hindi mamaya, hindi bukas, ngayon. Kung sinasabi at narinig mo sa tinig ng Diyos ngayon na sinasabing, anak, halika, gusto mo ng kalayaan, palalayain kita, sumuko ka. Okay. Dahil wala nang ibang totoo, wala nang ibang katotohanan maliban sa Panginoong Hesus at sa kanyang salita. Sumunod tayo now. Now, let us be free in Jesus' name and tell, I am free. At katapos-tapusan, mga kapatid, kapag ikaw ay malaya, nabubuhay ka na may kalayaan kay Kristo sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ito ang magiging buhay natin. Verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Meron pa ba niya? Pag-ibig una sa Panginoon, pangalawa, pag-ibig sa iyong kapwa. Kagalakan, may kagalakan ka ba o nagagalak ka lang kapag ka-araw at oras na ganito at pangaliway, wala na tayo, back to normal ka, wala kang kagalakan at nalulungkot ka. Kapayapaan, meron ka ba kapayapaan, bumabagyo habang pinakalampag, niyuman yung iyong bubong, meron ka bang kapayapaan o sigaw ka ng sigaw, iyak ka ng iyak at takot na takot ka. Kagandaan, pagaitan, kabutihan, katapatan, masala ka ba, mabait ka ba, may kabutihan na tayo. Hindi lang sa atin mabuti, hindi sa ating kapwa. Sa 23, kainauna at pag-ibigin sa sarili, walang bakat, laban sa mga ito. Andiyan ang tukso, wala kang mahina ka, sabi, serto to, tigilin mo sa sarili. Ay, gusto mo sasabunutan ko na to, pero doon ka pa rin sa Holy Spirit na wag na. Wali ka na, ang ba kailangan mo? Kanina gusto mo sa hulutan, hindi
di ba? Pero nung na-control ng Holy Spirit sa sarili natin, halika, pasok ka, kumain ka na pa. Magpapasensya ka pa nga kung ang ipapakain mo ay kari-kari lang. Sabi mo, pasensya na lang, kari-kari lang ang meron ako. Pero nung wala ka pa, hindi ka pa, nasa Panginoon, hindi ka pa malaya, bigil na bigil ka, gusto mo, nakita mo lang, sisimilasin mo. Pero ikaw ay naging malaya sa Holy Spirit, sumusunod sa Panginoon. Goodness follows yung kaputihan ng lahat. Yun lang ang sabi ng Panginoon, live free. Mabuhay bilang mga malaya. Tayo po ay tumayo, lumupo. Parang maganda ang close natin ng prayer, may kanta muna tayo. Kuya, kita lang ang katapatan mo. Dito naman ito, dapat ang Diyos sa atin. Kung minsan, kahit hindi tayo ang Diyos natin ay tapat sa atin. Amen? Hallelujah. Nasa atin natin, lumupo tayo. Appreciate yung faithfulness ng Diyos. Faithfulness ng Diyos sa buhay natin. Na may kagayaan tayo, awitan siya. Hallelujah. Sumakay kayo lahat, memorize naman yung Lord song na ito. Tawagan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y
namin ang kalayaan. Sa buhay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, palayaan mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan tumalipin sa amin at sinusuko namin ito sa iyo. Sinusuko din namin, Panginoon, ang anumang bagay na nabiging mahalaga para sa amin. Upang kami na anak mo ay lubusang mabuhay ng may kalayaan sa Panginoon Jesucristo. Salamat po, Panginoon. At nubayan kami sa araw-araw aming mga buhay. Baguhin ang aming isip, baguhin ang ating damdamin, at higit sa lahat yung aming mga ginagawa. Salamat po, Panginoon. Sa ilang binibigay ang pinakamataas na patuloy na salamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na tayo. Hallelujah. Salamat sa mensahe ng Panginoon sa ating kalayaan. Ngayon ay nadago tayo sa isang mahalagang gawain ng ating pakikisa sa banal na hapunan. Amen. Ito natin ang ating mga kamay. Tayo po tumayo muli. Ito po natin ang ating mga kamay sa mga elementong ito. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Dahil yung salita mo ay nabibigay sa amin ang kaliwanagan na kami ngayon ay malaya na sa sumpa ng kasalanan. At kami, O Diyos, habang kami ay nakikisa at inaalala ang banal na hapunan na kung saan na ginawa mo sa krus, O Diyos, kami ngayon ay may karapatan na, O God, na maging anak mo. At sa aming buhay, Panginoon, maraming salamat. Dahil kami ngayon ay nalaya na sa sumpa ng kasalanan. As we partake in Holy Communion, Lord, pagpasan mo ang mga elementong ito, ang pinapay na nagsisimbolo ng katawan na nabuko. Ang atas ng upas na nagsisimbolo ng iyong dugo na natiis doon sa krus. Lord, maraming salamat. Ito ay aming alalahanin, O Diyos, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Sapagkat ito ang puro na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo. Ngunit mo siyang ipagkanulo ang Panginoon Jesus at umangko niyang tinakay. Nagpasalamat at pinagpilapira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa amin. Ay na po namin ang tinakay. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Oh.
natin ang saro. Matapos maghapunan ay umapunin siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan sa nagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ito, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Inumin na po natin. Amen. Kapagka tuwing kakain tayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkarito. Salamat po, Panginoon Diyos. Ngayon, Panginoon, ay tunay na kami ay nalaya na. Purihin ikaw, Diyos, dahil sa ginawa sa aking Kalbaryo, O God, ay patuloy kami mananatili lagi sa iyong presensya, sa paggawa ng mga bagay na kalulugod sa iyo. At kami ngayon, O God, ay bukos mo na pinagpala at malaya na sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Hallelujah. Amen. Ngayon ay malaya tayo. Amen po ba? Amen. Ano ang inyong natutunan? Malaya na kayo. Paano kung sabihin ng kaaway sa Satanas? Hindi ka. Sino may sabing malaya ka? Kaya ngayon, hindi ka nga nagte-testimony. Sabi, malaya ka. Malaya ka. Kaya magkasala ka na, malaya ka. Diba? Sabi nga na malaya, pero sabi nga doon diba kanta? Malaya, 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 malaya. Sabi dito, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan na kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. O diba? Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundan. Kaya malaya rin kayo mag-testimony sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Sabihin ng kaway, ako, ano ka naya? Hindi ka na, nagsinuling ka kanina eh. Pero sabihin mo rin siya, pinalaya ko ni Lord. Pinalaya na ako sa sakit karamdaman. Wala ako nangiya ngayon. Kaya, sino? Mas maganda sino na malaya tayo, wala tayo sa kulungan eh. Kaya kasalanan mo siya. Kaya paano pinalaya ka na nga ni Lord sa ating mga kasumpa na kasalanan, tapos paano ka kami nakakulong? No. Sa sakit at karamdaman, ako'y pinalaya. Oh, amen. Ano, Brother Rod? Akala mo na, Naalala ko na kasi pag sinagusapan yung kalayo, na pumapasok ay pinakakulong. Pero pagka sa Panginoon, hindi lang yung kalayaan ng pag-ibig, yung nakakapunta ko sa gusto. Minsan yung kalayaan na ibibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon na nakakapunta tayo. Tulad dito, nasa malayo ako, pero nakukuha ko pumunta dito. Para bang automatic na talagang pag-isip sa umaga, ando na yung masigla. Nakukuha ko ng magpasalamat dati kasi puro hiling, puro shopping list. Ngayon, puro pasalamat kayo yung lumalabas. Lahat ng panalangin ko, puro pasalamat. At ganoon din na nangyari naalala ko nangyari sa Saudi Arabia. Kasi dati, nung panahon na yun na hindi ko pakilala ng Panginoon, talagang no-nervudo ako pagdating sa inuman. Hindi
hindi ako tumatagi yan. Kaya napakalas. Pero nung nakilala ko yung Panginoon, unti-unti nakikita ko, hindi bigla, pero unti-unti, talagang lumaki sa puso ng buhay ko na maamoy ko na yung anak, parang nahihilo ako, sabi ko, hindi ko na gusto yung anak na yun. Balik talaga. Ganun ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung iniligtas ka sa paraan na yung kaparaanan niya, hindi sa paraan natin kasi pag tayo hindi nga yun. So, dapat talaga Panginoon ang nasusunod sa Panginoon. At yun ang pinapasalamat sa Panginoon. Pinalaya na siya. Kaya tayo lahat ay malaya. Alam ko po, sa ibang bansa, hindi pwede kang mag-ganito na ganito, no? Na gawain. Alam niya naman na Saudi, Pastor Rory, ngayon si Brother Rory. At ngayon, meron kayo dito mga kapatiran. Malayo po kayo natin dito, every Sunday, dito po sila. Ayan, isa rito, sinyan, purihin ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay malaya na sa sumpa ng kasalanan. Malaya tayo, nakakagalaw ngayon, wala tayo sa kulungan, wala tayo kasalanan, pagpapakot, pagkakalunya, di ba? Wala tayo mga utang o ano paman, no, mga gawa ng noon natin na tayo pinalaya na ng Diyos. Kaya sino pa po ang magsasabi, pinalaya na ako ng Panginoon. Gusto ko lang magpapasalamat sa Panginoon. Nakatulad na kakilala ko yun. Ang mag-anak ko yun. Sabi. Pero yung mga dati namin binibigyan sa pastor, ay pastor ang sa nahihulog ko kami kasi makakalaman ko. Nagbibigyan ko ang doon, kada ito na ako. Pero nahihulog gawa ng maraming mga nangyari. Ano ba kasama ako sa mga pagkakilihan tayo sa ay mga kailan ako tayo. Kaya pagkakalaman sa kanila, pagkakalaman malalayo sila pero nakapagsisinta po sila dito at nakakabuhan ng kitakan. At po rin ang Panginoon, hindi naman na inahayaan na mahadlangan ng gawa ng maaway. Alam ko naman na marami tayong pagsisinta. No? Pero, yun nga, kalugan tayo ng Panginoon Diyos na susunod. Hindi yung kalugan natin. Hindi ko expect na makapagkayo natin alam ko ng nakaraan. Kaya nag-ibag yun. At kung yun ang Panginoon, nakarating tayo at maayos ko pagkating mo, kapagkalaman ng Panginoon. Kaya kung yun ang Panginoon sa buhay nila, salamat po. Sila ba yung sa pulusukan? Ibig sabihin, praise the Lord, nakasal na kayo dati sa UTC. Kaya alam nyo, ay malis kayo babalatin. Hindi sila umalis. Malis. Malayo lang sila. Pero malayo man, malapit din. Amen. Walang Ibig sabihin, bungaya ng mga malalayo natin. Amen. Praise God. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang araw po sa inyo lahat po rin mo, Panginoon. Hindi po ninyo nakakalimutan. Dati lang po ako umatin dito. Mabubuhay pa si Lola Nene. At saka po, meron po akong dito sa inyo na pinatanaw na utang na loob. Nung po kasi na-aksidente yung anak ko, pakalaki po ng utang na loob ko, ay pastor na rin na. Sa inyo po kapatid. Talaga po nagtitipin po yung buhay ng anak ko. Kaya po, walang hadilang na hindi ako bumalik. Talaga po inano ko na ako ay makarating ulit dito. Ay po, mapulit yung daan namin. Nakalaya ako sa asawa ko. Makarating ulit dito. Salamat po. Ayun, yun ang legacy ni Pastor Marilyn. Kaya mga kapatid, nalaya kayo. Kahit malayo. Hindi lang ito ang unang. Huwag naman merong mga bagay na hindi kayo nakaka-attend. Pero tandaan ninyo, hindi kayo tatantanan ng pag-ibig ni Lord. Babalik at babalik kayo sa kalina ng Diyos. Kaya malaya
Okay, diyan ka na lang. Bigay yan mo. Para marinig doon sa akin. Super yan dito. O sige, hindi mahilo yan. Bibigyan na ni Lord ng kalakasan. Pinalaya ka na sa sakit at karamdaman. Ako ang alam mo, Lord. At ako nangyayari ako makakadalita. Hindi mo naman itaas ang kamay ko ng pagtatanay. Pero sa awan ng Diyos at mga kapatiran at mga pastor at ng Panginoon Diyos. Ito ngayon ako rarawanin mo. Ang may papakasama ng mga Panginoon. Ngayon at hindi ko magtama. Sabi ko na anak ko, naroon sila na ako. Anak, bakit gano'n? Hindi ako makakamba. Sabi ko lang dito ba ako? Nanay, bakit ka makakailan ni Lord doon? Na gawin lang ako sila, kaya hindi mo ako punta. Sabi ko, mungin mo,